number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal.
Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Christmas na talaga. Kasama na, syempre, ang inyong mga host. Yan, nakanaksa. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Magandang gabi sa'yo. Yes, Merry Christmas! Ramdam mo na ba ang Pasko? Hindi pa nga eh. Hindi pa rin talaga karamihan daw. Kapag medyo napapatanong ako, feel mo ba yung Pasko? Parang ang daming sasabi, hindi ko feel. Alam mo, sa lahat ng pinagdaanan nating Pasko, parang itong Matamlay. year na to, parang ang dami nating problema, ang dami problema ng bansa, ang daming problema natin sa office, sa ekonomiya, ang dami Lahat, di ba? Saka sa family. Kasi parang health, finances. Yes, oo. Parang tama, parang na-drain tayo ngayong year. taray. Gusto ko drain talaga. Diba? Correct. Draining siya in so many ways. Eh nakapagtaka, resilient pa tayo ng lagay na to. Oo nga eh. Napansin nyo ba? Oo. Kamusta na yung mga yung mga GC na binibigay sa inyo, nabawasan ba? Yung basket nabawasan ba? Yung mga bonuses, lumit ba? Wala nga bonus yung iba, attorney kami. Yun na nga Saktuhan eh. lang sa 13th month. Tama. Di ba? Walang bonus. Wala bang 14th John? Wala daw. 15th? Ah! 16th? Hindi ko pa na-experience. 17? Hindi ko Uy, pa meron na-experience. akong kilala hanggang 18. Oo. Ay! Dati. Ay, si ano? Basta ang 18. Si Sumalangit na wa? Ay, Ano? Di ba si friend? Sila yun, di ba? parang meron, parang hanggang 16 yata sila. Ay, Sino ba yung 16 lang. na- Merong 18. Grabe naman yung 18. Grabe, no? Parang Kalahating sarap-sarap. taon. Oo. Parang every other month may bonus. Sarap. Yeah. Congratulations namin po ninyo. Pero kung medyo ramdam nyo rin po yung katamlayan ng mga biyaya, magpasalamat pa rin kasi buhay tayo. So, let's just hope for a better year. Di ba? Yes. Kasi dapat ngayong December, kung marami kang extra money, Oo. it's either bumibili ka kahit mga second hand na kotse, Oo. di ba? Bibili ka ng rent to own na property. Pero wala eh. Kahit nga mag 0%, 12 months to pay tayo. Alam mo, kami nga, sumilip po kami ng aking friendship dito. Oo. Sumilip lang po kami sa mga Jewelry shop. Jewelry store. Oo. Ano pa yung mga natin? Mga make-up. Make-ups. Oo. Hanggang silip lang po kami. Yeah, attorney kami, napansin mo, dumaan tayo sa mall. Pero hindi ganun karaming tao. Tapos dumaan tayo sa mall, wala tayong binili. Hindi na ako nagtaka doon. Oo. Lagi naman tayo binibili. Pero, window shopping ang tawag doon, di ba? oo, pero yung marami tayong katulad na hindi namili, Oo. parang, bakit? It's a tie. Kasi kadalasan, di ba yung hindi magkanda-ugaga, ang daming bit-bit na mga paper bags sa mga pinamili, mga regalo para sa mga inaanak, mga special someone nila. Pero this year, parang, Matamlay. kami rin? Parang kayo rin ba? Ramdam nyo rin kami? Hindi lang ba kami? Di ba? Di ba? Usually, hindi na magkanda o gaga sa kabibit-bit. Pero ngayon, walang bit-bit. So, Parang marami tayong trials ngayon. Oo. Ang daming bagyo. Di ba? Ang Isa daming pa yan. sakuna. Ayun, isa pa pala yan, di ba? Yung naramdaman ng ating bansa ngayon talagang krisis, delubyo, katapusan. Charot. Ay, grabe. Yung katapusan. Hindi, yun nga. Tama. Diba? Diba? Dahil nga siguro sunod-sunod yung bagyo, sakuna, parang, okay, so wag muna tayong masyadong magpaka-festive. Diba? Pero ganun pa man, maiisip mo. Pagkasahin na natin yung 500 talaga. Naiinis ako. Oo, Lalo ako maiinis niya. Sige na. Pwede naman eh. Ang Pag usapan. walang-wala talaga. Pero Attorney ka. fine. Isang best lang sa isang taon. Oo. Tsaka, Pasko to, birthday ni, di ba, sa ating paniniwala, birthday to ni Jesus nang lumikha sa atin. Ganyan lang ba ang value na kaya nating ibigay sa lahat ng mga biyaya siya na ang ibinigay anak sa ng atin? lumikha sa atin. Oo. Tapos, yun lang ba ang kaya nating i-give back? Diba? Sige na. After all the You made blessings your that was point, Your given. Honor. Diba? Yun. So, yun lang. Pero at least, I just would like to thank those happy givers, diba? Those generous givers. Salamat po sa inyong patuloy-tuloy na pag-share ng inyong mga biyaya. And then, the grateful receivers. Grateful Oo, receivers. kasi attorney kami yan minsan nakalilimutan ng mga tumatanggap. Kasi nakasanayan na nila na tumatanggap Parang sila. obligasyon na eh, no? Totoo, hindi na makapagpasalamat, sasabihin pa, sana kinash mo na lang. Oo. Okay, bakit mas mataas last time? Oo, bakit ito lang this year? Parang sinabi natin yan kanina, hindi joke. Hindi, diba? Yan yung mga kadalasan natin naririnig. Ba't tinipid tayo this year?
Kasi po, ito lang yung nakayanan this year. Diba? Yes. Anyway, so sa mga medyo okay pa rin ang kanilang Pasko at kaya pa rin Good po for you. na Thank you for sharing your blessings if you are. Yes, at kaya ang bumili ng mga second hand sasakyan o kaya brand new. Why not? Nakapag-ipon-ipon na, nakuha na yung 13, 14, 15 month nila. Yeah. Ready na to buy, no? Yung mga deed of sale. Kailangan niya mga deed of sale. Nako, ito na, oras na ba ito ng bentahan? Yes, oras na ng bentahan. Dahil nga pangangailangan na. Yes. Ang dami na kailangan bayaran kapag may properties ka, 1 milyar. Yan. Diba? Ano pa yung mga kailangan bayaran? Special Educational Fund. Ay, Diyos ko, may special educational. Sa amilyar pa rin yun. Bakit may ganun? Ikaw hindi ka tumitingin sa sa hindi ako amilyar mo. nagbabayad. Hindi ka pala nagbabayad. So may mga special educational fund yan na mga minsan kasama sa binabayaran. Di ba? Ang dami naman binabayaran. Tapos magkakano na naman yan. Tapos bayad ka pa ng mga, kung sana sa mga nakaka-LL ka, nakakaluwag-luwag sa mga subdivision, pwede ka magbayad ng mga 1 year. Ay, advance. Kasi pagka may free sticker. Totoo, 'di ba? Para hindi mo na problemahin na ifa-flag down ka, ipapaparahin ka palagi every time na dadaan ka sa subdivision. May sticker na kayo. Mga nakasangla-tira. Baka naman kailangan bayaran na yung yung sangla. Yung pinahiram dun sa sangla-tira. Oo. Ang dami nabubudol din dyan sa sangla-tira na yun. Wala no choice kasi parang tawag dito, wala kang magagawa. Parang kailangan mo na immediate money. Kung mababalik mo naman siya within a year or 2. So, yung iba, hindi yun yung goal na nila, yung maibalik pa yung pagkakasanla. Parang dinedire-diretso na nila, hayaan mo na. Ganyan talaga, nawala na eh. Hindi naman magiging automatic na may ganun na may-ari. ako nakakakila. Ay, sabagay, hindi naman sa personal na tao. Hindi automatic may-ari yan sila. So, kailangan dadaan pa rin niya sa tamang proseso. Yan. Pag mga nagigipit kasi, halimbawa nagipit ka, sinanglatira mo, hindi yun yung value ng property. Obviously. Ay, paano? Mas malaki. Yun? Tiba-tiba ka na? Grabe naman ang paldo mo naman. Diba? Yung mga wording sa paldo mo naman. Nangailangan na nga yung tao, sinakiman mo pa. So, ito ang mga kadalasan na katanungan. Kung halimbawa nagkaroon ng deed of sale, Okay. na-expire ba yung deed of sale? Yan. Kasi, syempre, kapag nakabili ka ng property, hindi naman agad yan matatransfer mo sa pangalan mo. Kasi, may babayaran kang mga taxes. Oo, tapos hindi pala nagbabayad ng tamang tax yung pinagbilhan mo ng property. So, ikaw magsasalo ba nun, Attorney Cam? Depende sa usapan ninyo kasi dapat kapag nagbentahan, deed of sale, yung property dapat bayad yan. Kasi kukunan ng tax clearance, mga ganon. Oo, kasi di ba babayad ka. Yung bumili, bibayad din naman ng capital gains. Oo, bukod pa doon sa mga taxes nung dating may-ari. Tapos babayaran pa, of course, yung mga documentary stamp tax, transfer tax. Magkano ang abutin yung mga ganyan? Medyo, di ba, bawat nga, munisipyo, iba-iba ang bayad? Hindi naman pa, almost uniform naman yan. At ang pinakaano lang naman dyan is kaya nagkaka-different range sila kasi different value ng property. Sabagay. So kung halimbawa medyo may kakayanan ka, mabayaran mo agad yung tax, okay. Pero kung wala, yun, dun sila nagtatanong, paano kung di pa namin mabayaran? Na-expire ba? Oo nga. Actually, hindi lang naman yan ang mga katanungan natin. Bakit yung marriage daw hindi na-expire? Yan talaga po talaga. Pasensya na ano po. Ba yung may renewal na lang? Hindi po talaga na... Ano ba yung mga nire-renew natin? Passport. Yes. Diba? Driver's license, PRC ID, para sa mga professionals, and then para sa mga lawyers, diba? Nire-renew rin yan sa IBP, diba? Renewal din sa mga senior citizens at saka PWD. Oo, kasi to be sure na nag-exist pa Alive sila. and kicking, diba? Oo. Siguro company ID, yan, ina-update din yan. Pero yung marriage license po, kasi hodang na nabana kayo, iba na yung mga itsura ninyo from your wedding day up to this point in time, pasensya na po. Yes. Oo. Yun na po yung tao na pinakasalan ninyo, diba? Except, kung magkakaroon ng annulment. Yes. Oo. Diba? Which is, medyo matagal na proseso na naman. Yung divorce kaya, ano na nangyari, no? Nag-divorce na yung idea. Tsaka yung
Wala na, 'di ba? Parang tumamlay na naman yung usapin tungkol doon. Ayan. Mas maganda ba annulment sa divorce? Pareho lang naman na epekto lalo kapag halimbawa na-grant yung annulment. Of course, pwede ka makapag-asawa. Ang kagandahan lang kasi sa divorce bill na sinusulong ngayon, mas marami kang chance. More chances of winning. More chances of grounds. Akala ko for having a divorce. Kasi may mga grounds doon na nasa legal separation lang. Kasi halimbawa, ikaw legal separation. Nag-apply ka legal separation, pero... Hindi kayo pwede mag-asawa pa ng iba. Oo. Ma-approve man yun, hindi ka pa rin pwede mag-asawa. Okay. Pero kapag yung mga grounds sa legal separation nandun sa divorce, tapos the more chance of winning, marami kang grounds doon, mas malaki ang chance mo na ma-approve yung divorce mo. Correct. 'Di ba? Ma-approve mo lang yung isa sa tatlo na sinabi mong grounds. O 'di ba? Pwede kang Ma-perfect mo na agad yung score. Ma-perfect mo na yung divorce. Oo. Pero ang hirap din, Attorney Cam, talagang maproseso ang mga bagay-bagay talaga. Ayan. Ano inabot ni Josa? Ito, Josa. Mamaya. Listahan na naman to. Ano to? Solicitation? Wow! Oy, speak of solicitation, marami ng mga ganyan. Oo. Mama, susunod ako na. Yes. Magbabaabot ako ng Ako na may dala ko lagi ang pau. Kasi ako nanghihingi ng pakilamanan. Yes. So, mga deed of sale po, again po, hindi yan na-expire. Pero mamaya... hindi na-expire? Hindi yan na-expire, Okay. diba? So, more on that. Later on, pag-usapan natin, ano ba ang importansya kapag ikaw ay pumapasok sa kasunduan ng pagbebenta? Lalim kasunduan ng pagbebenta. Ng ari-arian. Yan. Malaki ba yung ari-arian? Depende yan. Malawak ba yan? Ay, gusto ko yung malawak, syempre. Oo. Tsaka yung mapagtatayuan talaga. Oo, ng mga building improvements ang tawag dyan. Infrastructure. Yan. Oy, batiin lang natin na nakikinig ngayon. Oo nga, napansin din namin yan. Sabi niya, napapansin po namin yung mga nare-receive ngayon ay mga groceries, fruit cake, and fresh fruit. Pero gusto naman namin. Ako din. Nakita ko fresh fruit dyan kanina eh. Oo nga, kanino yun? Di ba sa amin yun? Hindi ba sa amin yun? Wala ba kami dyan? Oo, gusto ko na-appreciate po namin Ako din, appreciate ko yan. Batiin din natin yung mga nakatutok sa DZRH News. Sila Teresita at Yensa. Si Melvin Letrodo. Ayan. At sabi niya, mga ninang attorney daw. Ikaw lang yon. Ninang Huwag mo attorney at ninang Teya. Walang ganon. Hindi ko nakita. Watching from Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. May zip code pa siya. Magandang gabi rin po. Of course, Joseph Abalos, Aldos Villamater, Romel Livid, Joseph, sabi ni Joseph, na nakikinig po kami habang traffic dito po sa may Avenue Ortigas. Okay. Ortigas Avenue, just sa Pasig? Okay. Elf Scroder, Irene Almodovar, Michael Manalo, si Eduardo Narvaez, at ganoon din po kay Tita Connie. Ayan, kay Nanay Connie nanonood siya ngayon. Hello po. Shout out. Ayan. Hindi namin yata makapunta ng Bira kasi titipid din dyan. Nagina plete. Nakalang pa plete. Raul de Sacramento and Maya Bell. Ayan. Muli po, babalik po tayo lang po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Babalik tayo agad. Ang bilis naman. Ang bilis talaga. Kasi marami pa tayong pag-uusapan. May kinalaman po sa deed of sale. Pag-usapan natin, open deed of sale. Ano ba yung mga pwede natin ibenta? Tsaka meron bang closed deed of sale? Bakit may open? Dapat may close. May double sale. Double? At may multiple sale. Uy, delikado dami yan. naman yan. Attorney ka, huwag naman ganyan. Budulan to. Babalik po kami. Ilang po muna mga paalala dyan lamang po kay oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 7:01 ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Maraming
maraming salamat sa lahat ng sumali at naghulog ng entries sa champion na Milyonaryo Pa. Makalipas ang 8 linggo ng pamimigay ng libo-libong piso nationwide. Sino naman kaya ngayon ang ating pinakabagong champion na Milyonaryo Pa? Malalaman na natin kung sino ang mananalo ng 1 million pesos sa champion na Milyonaryo Pa Grand Draw ngayong December 20, Sabado, 1:00 ng hapon. mapapanood na sa DZRH News Television at nakastream live sa ating Facebook page. Champion na Milyonaryo Pa Grand Draw. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade permit number FTEB 235097, series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami. Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya.
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising. Latay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal, pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. Fish vendor na top 9 most wanted person sa kasong illegal drugs arestado sa Muntinlupa City. Idatay mong balita RH27 Noche Cacas. Noche. Miss Thea at Attorney Cam, bagsak na sa kulungan ang tindero ng isda sa kasong illegal drugs sa lungsod ng Muntinlupa. Kinilala ang naarestong si alias Hinayon, 57 anyos. Batay sa record, top 9 most wanted person si alias Hinayon. Sinilbihan ito ng warrant of arrest sa lungsod sa kaso nito na service of sentence na mula sa Muntinlupa City RTC branch 205. Samantala, Atty. Cam at Miss Thea, tumigil na rin yung ulan dito sa may C5 Road, Las Piñas City. RH27, Noche? Yes, Atty. Cam. Ibig ba sabihin itong fish vendor na to parang front niya lang to o talagang sideline niya itong pagbebenta ng kasong illegal drugs? Patay sa ating nakuha impormasyon na dating user, pero naging pusher na rin. Nakakalungkot naman na nagkaroon ng ganyan. Yan ang masaklap kasi kapag user ka, pag wala kang pambili, nagiging pusher ka na para makapag-hits. Correct po. Salamat, Noche. Balik sa inyo, Atty. Cam at Miss Thea. Ayun, RH27 Noche Cacas. Isa pang report, Miss Thea. Pagharap ni Secretary Vince Dizon sa BICAM para sa 2026 budget, kinwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada. Bakit? Idetalye mo ang balitang yan. RH28, Raymond at Paas. Raymond. Questionable para kay Senador Jinggoy Estrada ang pag-imbita kay Secretary Vince Dizon ng DPWH upang humarap sa Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 national budget. Ayon kay Estrada, ngayon lang siya nakakita ng secretary na inimbitahan sa BICAM. Sa dami ng kanyang nadaluhan na BICAM ay ngayon lamang ito nangyari. Git ng senador, dapat ay tinanong ang kalihim sa committee hearing at sa plenary session at hindi pinaabot sa BICAM. Ganun pa man ay nasa desisyon na ng mga senador at congressmen na miyembro ng BICAM kung papayag sila na ibalik ang hinihinging 45 billion pesos budget ng DPWH na tinapyas. Si Senador Jinggoy ay miyembro ng BICAM sa 2026 national budget, ngunit ito ay nag-withdraw. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Never in the history, I've attended a lot of BICAM conference committee regarding the budget. Wala naman cabinet official. And secondly, they could have discussed it during the plenary debates, the budget, kahit sa committee hearing. Dapat doon na sila nagtatanong, hindi sa BICAM. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas. Tignan natin ang isa pang balita. Malacanang tiniyak daw po na hindi matutulad sa flood control projects ang farm to market roads. Ang buong detalye naman po, alamin natin kay RH14, Miss Let Narciso. Miss Let? Hindi umano hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maulit pa ang mga anomalya sa pagawaing bayan. Ito ang ginarantiyahan ng Malacanang sa harap ng mga pangamba na magaya lang sa flood control projects ang farm-to-market roads na pinondohan ng 33 billion pesos para sa 2026. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na titiyakin ng administrasyon ang maayos na implementasyon ng mga proyekto sa susunod na taon. Ito anya ang dahilan kaya mayroon ng transparency portals para maging bukas sa publiko at mabantayan ang mga transaksyon at proseso.
Para sa farm-to-market roads, kapwa pangangasiwaan niya ang mga ito ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan kung saan itatayo ang mga kalsada. Kinwestiyon ng ilang senador ang tinaasang budget sa farm-to-market roads dahil sa anil kakulangan ng malinaw na plano at pinagdudahan rin ang kakayahan sa implementasyon ng mga ito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Miss Leth Narciso. Samantala, Philippine National Police, wala nakikitang banta sa seguridad sa simbang gabi at holiday season. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Walang nakikitang banta sa seguridad ng pambansang pulisya sa pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi ng mga Katoliko. Sabi sa Campo Crame ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Chief ng Public Safety Division ng Directorate for Operations, walang namomonitor na security threat ang intelligence community maging sa mga bahay-sampahan. Sa kabila nito, magsisimula na ang dagdag deployment ng PNP sa mga places of worship mamayang gabi kasabay ng pag-arangkada ng mga anticipated mass mula 9 p.m. Magsisimula ang simbang gabi o Misa de Gallo bukas ng madaling araw at magpapatuloy hanggang sa bisperas ng Pasko. May tukoy namang higit sa 19,000 simbahan ng PNP sa buong bansa. Paalala ni Domingo, lalo na sa mga dadalong kabataan na karaniwang nasasangkot sa mga riot, maaaring maging liable sa krimen ng mga pasaway na edad 15 anyos pataas. Noong Nobyembre pa, naka-heightened alert ang PNP na nagpapatuloy para sa holiday season kung saan 70,000 tauhan ito ang naka-alerto. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Uy, balikan natin yung pinag-uusapan natin. May kinalaman pa rin po sa deed of sale, no? O kaya yung tinatawag na DOAS. Ano yung DOAS? Deed of absolute sale. Deed of sale, pareho lang din. Absolute. Ibig sabihin, wala nang makapipigil. Ganun ba yun? Absolute na eh. Ibinibigay na lahat. Oo, lahat. Lahat ng butil. Yes. At pareho lang naman yun, no? Deed of sale, deed of absolute sale. Basta ang importante, no? Kayo ay nagkakaunawan kasi pwedeng ibenta mo personal property katulad ng may mga personal property. Sasakyan, bahay lupa. Hindi yan. Real properties real yan. property kasi yan. So, ano mga personal? Jewelries? Yan. Okay. Yung misis mo. Joke lang. Hindi mo yan personal property. Hindi pwede yan ibenta, ha? Hindi rin yan property at walang bibili. Joke lang po. Oo. Kayo talaga ngiti lang namin kayo. Yan. So, deed of absolute sale, deed of sale, yung mga ari-arian lang na meron kayo. Pag hindi nyo pagmamayari, kunyari, sasakyan ng boss mo, o benta ko sa'yo. Wow! Pwede ba yun? Nasa loob ko naman, May mga ganun eh. Totoo ba yan? Binibenta yung... Hindi naman nila pag-aari. Hindi pag-aari. Pwede yun kung meron sila... Consent? Hindi. Ano? Special power of attorney. Okay. Na pinapayagan silang ibenta. Baka kasi umaahente, pumuporsyento, pwede naman yun. Pero sige. tandaan nyo, kapag nakipag-deal kayo sa isang tao na hindi may-ari ng property pero meron siyang SPA, syempre due diligence pa rin. Tawagan ninyo yung talagang may-ari at saka... Binibenta nyo ba talaga tong property na to? I-check nyo dun sa SPA kung meron siyang power to receive payment. Iba kasi yung bibenta mo pero dapat ang payment sa may-ari pa rin. Diba? Tama. So double check, importante, due diligence. Pag maglalabas kayo ng pera, talagang siguraduhin ninyo. Oo. Laking problema yan kapag kaganyan eh. Mamaya matangay, diba? Isa pa sa due diligence. Dahil pa naman makakatikam kahit ka mag-anak mo, kasi hindi mo pagkatiwalaan, diba? Di dinidiretso sa'yo yung deposito ng bayad. Aray, yan. Tapos hindi lang yan, kung halimbawa nagkaroon ng bentahan, usually ito sa probinsya, bentahan sa barangay. Naku. Di ba doon nagpirmahan sa barangay? Pwede ba yun? Pwede naman, valid naman yun. Kaso nga lang, kung hindi ito in a public document, ibig sabihin hindi na notarize, hindi mo siya mapaparehistro kasi sa sa under Torrens title, di ba? So, importante, kahit na magpirmahan kayo sa barangay, ipanotaryo mo. Panotaryo pa rin. Punta rin kayo sa notaryo. Para legal. Yan. Wala namang problema dun eh. Kung gusto nyong witness si kapitan. Witness si barangay... Tanod. Barangay yan. secretary, barangay treasurer. Yung consel muna, in-skip mo na eh. Ay, may barangay councilor pala. Oo nga pala. May mga konsehal tayo dyan. Konsehal ng barangay. So, yun. Pwede naman sila maging witness. Walang problema. Yes. Pero, importante. Gusto niyo ba ako mag-witness? Napaka-willing. Tapos may mga nagtatanong po ba, sapat na po ba ang deposit slip?
para Tingnan mo muna kung na-deposit talaga sa'yo. Baka may deposit slip yan, na-edit para lang. ma-transfer yung title. Na AI lang, attorney ka. Ang problema sa deposit slip, yun ay ebidensya lamang Na ng nagbayad. bentahan, ng bayaran. Pero hindi pa yun yung ebidensya na yung tinatawag natin na yung kung wala kayong deed of sale. So, importante, pag nagpirma kayo ng deed of sale, ng diba? Para saan yun? Pag nagpirma kayo ng deed of sale, kaliwaan. In fact, sa bangko, kapag medyo mataas ang inyong ide-deposit, more than 500,000 medyo questionable a day. Ano yan? Amlak. Diba? Suspicious transaction yan. Bakit ka dine-depositohan ng ganito kalaking amount? Unless may mapakita kang dokumento na nagkaroon ng bentahan. Kaya ide-deposit itong amount na to sa account mo. Correct. Yan. Lalo kapag ka-manager's check, yan yung medyo okay pa eh. Kaya pag personal check yata, yan yung medyo questionable. Kaya yung iba talagang nag-e-effort na manager's check yung ibinibigay. So, yun, importante na na ano yan, tawag dito ay ma-secure ninyo, magkaroon kayo ng tawag dito, mapanotarize ninyo. At pag okay na ang bentahan, kaliwaan. Ayun. So, the best na magkaliwaan ng usually sa notaryo. Sa notaryo. Oo, doon sila nagkakaliwaan. Pag cash. Pero kung cheque, doon sila sa bangko. Oo. Kasi minsan after notary, punta sila, kung cash yun kasi, kanya-kanya na. Okay. Pero kung cheque kasi, ide-deposit eh. Kaya bilangan ng malakihan sa bangko yan. Parang feeling ko mas safe sa bank kaysa sa notaryo kasi parang depende yan sa hawak mo. So depende parang sa notary naman. Kapag medyo yung law office naman, okay naman. Walang may problema. vault si attorney? Ba't naman, ano naman pakinalaman ni attorney doon? Wala. Sila naman magbabayaran. Hindi, sa harap lang. Nakatakot lang kasi syempre exposed ka kahit sa saan. Ay, saan? Saan ka exposed? Sa mga masasamang loob. Hindi paano naman. kung matiktikan ka? O kaya may ano pala yun? Wala naman lagi nag-aabang dyan kasi kung halimbawa magpapano mga affidavit lang yung mga yan. Sige, 500, 300, 200, 150. Hindi, magpapanotaryo to. Magbabayaran to, magkakaliwaan to sa ano. Baka naman may ano na yan, may inside job. May inside job na hindi. Oo, bawal naman yun. Yan. So, okay naman. Criminal na naman. O kaya sa ano, sa bangko. Sa bangko. Teka lang, babalik muna tayo. Ilang ba mga paalala? Marami pa tayo pag-uusapan. Wala na. Eto muna, tanggap muna tayo ng report pala. Okay, diretso na tayo dito. 150 pinutol na troso sa kabundukan ng Limay. Nasabat, suspect na driver arestado sa Orion, Bataan. Ida tayo mabalitang yan, RH37, Danny Kumilang. Danny. Arestado ng Limay Municipal Police Station ang isang lalaking suspect sa anti-illegal logging o paglabag sa Presidential Decree number 705 o revised Forestry Code of the Philippines. Ang pag-aresto ay isinagawa sa isang pinagsamang operasyon ng Limay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jimmy Albert Dicen at Orion Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Mantayib Jalman at 2nd PMFC sa gitna ng routine na anti-kriminalidad at anti-illegal logging patrol. Namataan ang isang sasakyan na may kargang mga troso sa Barangay Reformista Limay, Bataan. Tinangkang tumakas ng driver ngunit naharang sa Sitio Damulog, Barangay Dangpari, Orion, Bataan. Nabigong makapagpakita ang suspect ng kaukulang permit mula sa DNR. Nasamsam ang humigit kumulang 150 piraso ng pinutol na troso na may tinatayang halagang 62,500 pesos na isinurrender sa Menro Limay para sa wastong disposisyon. Patuloy ang paninindigan ng PNP sa pangangalaga ng kalikasan at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galit na galit parang ano kasi naman attorney ka man 50 na troso ng ano yun, di ba? Pati yung reporter namin, galit na rin Kakagalit kasi mamaya magagalit naman si Mother Earth pagka mamaya mabaha na naman tayo dahil sa mga ganyan, kasakiman Ito naman, nako, sa Pangasinan, 55 anyos naginang ng hablot ng gintong kwintas ng 72 anyos na lolo sa loob pa ng simbahan sa Calasiao, Pangasinan. Yun, naaresto ang buong detalye. Freddy Fajardo. Freddy?
Kulong ang isang 50 anyos na babaeng vendor na residente ng Cabugao, Ilocos Sur matapos itong maaresto sa loob ng simbahan sa Calasiao, Pangasinan nang siya'y mang-snatch ng gintong kwintas. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, naganap ang insidente kahapon alas 7:40 ng umaga sa loob ng St. Peter and Paul Parish Church sa poblasyon Calasiao, kung saan ang biktima isang 72 anyos na lolo na residente ng Calasiao na nakapila sa harapan ng pinagmimisahan ng pare para sa pagwiwisik ng holy water, kasamang maraming mga demoto nang biglang hablutin mula sa likuran ng kwintas nitong ginto ng suspek na nagkakahalaga ng higit 50,000 piso at mabilis na papalabas ng simbahan, pero nadakma ng mga kalalakihan na umaatindi rin sa misa at itinurn over ito sa nagresponding pulis. Kasong theft ang kinakarap ng suspek na ayon sa mga investigador ay nabatid nila sa ibang himpilan ng pulisya dito sa lalawigan na may hinaharap din itong kaparehong kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Isa pang ulat tayo, Miss Thea. Mahigit 60 pulis sa Northern Samar Police Provincial Command na promote sa mas mataas na ranggo. Ida tayo balita, RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. 67 ng mga pulis mula sa Northern Samar Police Provincial Office ang na-promote sa higher ranks at kaninang umaga ay sinagawang oath-taking at ceremonial pinning of ranks kasabay ng flag-raising ceremony sa NSPPO o Northern Samar Police Provincial Office Multipurpose Covered Court. Ang promotion ng personnel ay batay sa calendar year 2025 regular promotion program. Sakop dito ang second level uniform personnel. Sa nasabing bilang ng mga promoted personnel, 3 ang police commissioned officers na na-promote sa police captain. Samantala, ang 64 ay police non-commissioned officers. Ang PNCO promotees ay binubuo ito ng isang police chief master sergeant, 17 na police master sergeants at 20 police staff sergeants at 26 na police corporals. Nanguna sa outtaking at pinning of ranks, si Police Colonel Sunny Umingan, Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, kasama kaninang mga miyembro ng Provincial Command Group. Nagpaabot naman ng pagkukongratulate si Police Colonel Umingan sa mga newly promoted personnel kung saan binigyan din ng kanilang responsibilidad sa kanilang bagong ranggo. Promotion is not merely a reward, it is a call to higher. Kabilang ito sa mensahe na nasabing opisyal. Inaasahan naman ng opisyal ang pagsiservisyo ng may disiplina, integridad at kompasyon. Mensahe pa ni Police Provincial Director Colonel Sunny Uminga na magbigay ng inspirasyon ang bagong ranggo at maging mabuting halimbawa sa kapwa police officers sa mga tao na rin sa buong lalawigan ng Northern Samar. Dumalo sa nasabing promotion kanina ang mismo mga pamilya ng nasabing mga pulis. Mula Section Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Ito naman talaga galit. No? Galit na, bantayan mo talaga yan. Nakakagalit yung mga ganyang mga bagay-bagay. Yan. Balik tayo sa ating topic. Ito naman, papaano naman daw, Miss Thea? Kung halimbawa binenta ang property, tapos sa dalawa or marami pa. Ang pinagbentahan. Double sale or multiple sale. Oh Grabe, my gosh. No? So, nangyayari parang masamang agad. May masamang hangarin. Oo, diba? Maaring hindi rin kung halimbawa nagbigay ka ng SPA. Okay. Tapos nirevoke mo na. Okay. Tapos binenta pa rin niya, no? Gamit ang SPA mo. Tapos ikaw nakabenta ka rin. So paano 'yan? Oo nga. So diba? conflict na 'yon. Conflict na. Tapos hindi lang 'yon. Paano kung yun nga sinasabi ni Miss Thea na merong ano ba tawag ito? Sinabi ko? May masamang motibo. Oo. Yun agad ang naiisip ko kasi diba? mapanlamang. Pinakitaan ka ng mga titulo, ikaw naman bili ka ng bili, 'di ba? Tapos hindi mo kinuha yung title, 'di ba? Pag pinapakita talaga sa iyo, huwag ka magpapabulag, 'di ba? Again, basta-basta. Para sa inyong kapanatagan ng kalooban, dapat kumuha po kayo ng certified true copy sa Register of Deed ng title na pinapakita niya. Tapos hanapin niyo po yung original. Pag Xerox lang, questionable na agad yan. Bakit sinirox lang? Diba? Baka wala sa kanya yung original. Mayroon pa nga iba kung hindi man deed of sale, ang ginagawa yung mortgage. Sinasangla. Tas doble sangla. Hindi lang yun.
Ang dami talaga. Pinagsasanglaan. Mga siguro meron na budol, mga 8. Ito namang 8 na to, hindi ko maintindihan. Walang due diligence. Walang due diligence. Kasi Xerox copy lang. Tapos nung hinanap nila, nagulat sila, nagkakitaan sila sa bahay. Ang dami nilang pinagsanglaan. Oh. Kung so, halimbawa, paano yun, attorney Cam? Kung halimbawa, pag samasamahin mo yung ano nila, kumita pa siya. Kulang pa yung property na naka-collateral, 'di ba? So mag-ingat. So magpa-part ways ka sa money mo, 'di ba? Ano ba naman yung kumonsulta ka sa abogado? Mura lang naman ang consultation fee. Oo. 'Di ba? So magkano ba, attorney? Depende yan. Napag-uusapan po ang mga bagay-bagay. Hanap kayo sa pinakamalapit na lawyer sa lugar ninyo. Tapos mangguni kayo. Kasi may mga bagay na hindi natin na-search. 'Di ba? Na alam naman ng abogado. So might as well consult. Kumbaga sa kumonsulta sa doktor kapag may sakit, kumonsulta tayo sa ating mga abogado kapag may mga usaping legal na hindi tayo sigurado. Halika na, mag-ahente na tayo. Marami kumikit mo. Ahente, Oo nga, ano kayo mabenta? Bigyan mo naman naisip mo no? Talagang ganito tayo, ganun po kami kahapit ngayong taon na to. Kung ano po naisip ni Attorney Cam, ibebenta na po. At baka maibenta ko naman, ano ba yun? Marami naman tayong pwedeng ibenta, di ba? Oo. Kasi marami pa kaming kailangan bilhin. Kaya kailangan namin ng may maibenta. Pero pag double silang pinag-uusapan, halimbawa, 2 kayong pinagbentahan ng may-ari. Eto na ha, again po ha, kung sino po ang unang makapag-parehistro ng sale in good faith. Akala ko, siya ang kikilalaning may-ari. Akala ko karera tayo. Parang in good Mm. faith. Kunyari, una kang pinagbentahan. Okay, so ako naman, rehistro agad. Hindi, una ka lang, hindi mo pa napaparehistro. Okay. Ako pinagbentahan din ako. Hindi ko alam na may una nang nagbenta. Nabentahan na. Tapos nirehistro ko, panalo ko. Ikaw hindi ka nagparehistro eh. Pero kung halimbawa alam ko, kamag-anak ako. Binenta na sa akin. Binenta na sa iba. O bilhin ko ng mas mahal. Tapos nirehistro ko. Hindi pa rin ako pwede kasi in bad faith na yun. May masamang kaloobang meron kang kaalaman doon sa bentahan na una. May bad intentions ka. Gusto mo mang lamang. So, paano kung pareho kayong hindi nakarehistro, nagpaparegister? Okay. So, yung first possessor in good faith. So, ako yun. Paano? In that story. Anong possessor na naman? Nakapossess ka ba? Wala, kasi sinila mo sa akin eh. Hindi nga, binenta mo na sa akin. Possess is, halimbawa, binili mo lang. Oo. Hindi mo na parehistro. Ako yung pangalawang buyer, binili ko, hindi ko rin na parehistro. Pero, tumira na ako doon sa property. Possessor. In good faith. Naiparenta ko na eh. Di mauna ka. Pagka ganon, di pa ako pa rin. Kasi, kapag pala to, Attorney Cam, para mga sinaunang panahon. Pag ako nauna nakapagtayo ng bahay dito na lumaki ang aking mga kaanak. Possessor in good faith. Yan. Okay. Tapos, kung hindi man, doon na tayo sa may buyer who in good faith presents the oldest title. Alam mo yung good faith na yan, talaga kailangan pareho tayong kalooban sa mga batas eh. Pareho tayong hindi nakapagparehistro. Para tayong hindi nakapag-possess. Sinong may oldest title? Sino nauna? 1925 yung akin. Yung bentahan nyo? Ako 1926. Nauna ka. Sino unang title talaga yun? Di ba? Ano pa yun? Espanyol pa yung mga nakasulat. Hindi naman. Ang sinasabing oldest title, hindi naman oldest na Espanyol. Kunyari, nauna ka lang. Kunyari, 1987 ka, nagbentahan ako 1992. Ikaw ang oldest title. First buyer. Diba? So, yun. Kasi in-update yung title. Pero kung daw tignan mo, kapag kahit na ikaw ang oldest title, kung hindi mo na pa-register, hindi mo na possess. Hindi ko rin na-possess. Hindi rin ako tumira. At that time, sorry. Naku, ikaw tumira ka agad. Hala, pwede ba ma-forfeit sa akin? Bakit naman ako titira agad? Ipa-register ko na agad. Attorney Cam, so paano yun? Paano na yung nilabas kong pera? Who will pay for that? Ang yung is, mag-file ka dun sa nagbenta. Hala. Paano ko na-tsugi na? Wala. Ang dami ng problema. Hanapin mo yung mga heirs nun, tsaka mga popo. Charot, hindi, joke lang. Okay. So, pwede ko palang gawin yun? I mean, na humabol pa, na isoli mo sa akin. Kasi hindi pala mapapasa. Ang problema kasi, kung halimbawa meron pa siya ibang property. Okay. Na pwedeng sa'yo. Ibang bayad sa'yo, pwede. Pero kung wala na siyang ibang property, sorry ka na lang. Hala! Bakit? Hindi mo pwedeng habulin yung mga anak. Kasi hanggang dun lang sila sa property ng mga magulang nila. Yung pinag-utangan nila, ang sasagot lang, yung mga property ng mga magulang nila. That's so okay sad. na. Marami na tayong napag-usapan. Napalungkot. Oo,
At Napasaya. ang bilis ng oras natin. Oo. Ano ba yan? Magpaalam na tayo. Pasko pa naman yung ating buhay. Oo nga. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays, nakakasama niyo po. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Ayan, paminsan-minsan na may extra. Sulpot-sulpot. Parang mushroom kabote. Every Tuesday and Thursday, nakakasama naman po si Attorney Rina Seco. muli po para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin. Alas 7:31 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.